Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa huling aklat ng Pentateuch or tinatawag nating Torah or Book of the Law sa English. At tayo po ay nasa ika-4 na kabanata na ng aklat na ito, ang aklat ng Deuteronomio. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Panginoon namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa inyong trono ng mga biyaya. Dalangin namin, Lord, samahan niyo po kami, turuan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita, Lord. Ikaw nawa ang maliguran. Dalangin namin, Lord, na mas higit ka namin makilala o sa mga aming kaisipan, ang aming puso upang makita namin ang ganda, ang lawak at lalim ng pag-ibig mo. Salamat, Lord. We give you glory, honor, and praises. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Ang kabanatang ito ay ang panawagan ni Moises sa maging masinuri ng Israel. Verse 1. Ngayon, O Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo upang mabuhay kayo ng matagal at mapasa inyo ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula kay Yahweh. Nakita ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Baal Peor, nilipol niya ang lahat ng sumamba kay Baal. Ngunit kayong nanatiling tapat kay Yahweh na inyong Diyos ay buhay pa hanggang ngayon. Ngayon, itinuturo ko sa inyo ang mga batas at tuntunin na ito gaya ng ipinag-utos sa akin ni Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang mga ito sa lupaing malapit na ninyong sakupin at tirhan. Unawain ninyo ito at sundin mabuti. Sa gayon makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at pangunawa. Kaya't masasabi nila ang dakilang bansang ito'y matalino at may lawak na pangunawa. So, dito pa makikita natin mula sa verse 1 to verse 6 po na yung paghahapili, no? Or yung pag-inganyo o pananawagan ni Moises na sundin ng mga Israelita ang salita ng Panginoon. Sabi niya nga dito na wag babawasan or wag dadagdagan. So, malinaw po na ito yung utos. Nagpapakilala na ang salita ng Panginoon po ay sapat na, no? Sapat na, hindi mo siya kailangang bawasan at hindi na rin siya kailangang dagdagan. So, verse 7, sabi po dito, sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban kay Yahweh? Aling bansa ang may makatarungang tuntunin at kautusan tulad ng ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit mag-ingat kayo. Huwag ninyong kalilimutan o babaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Huwag ninyong kalilimutan ang sinabi ni Yahweh nang kayo'y nasa harap ng bundok ng Sinai. Tipunin mo sa harapan ko ang buong bayan. Ituturo ko sa kanila ang aking mga utos upang magkaroon sila ng takot sa akin habang sila'y nabubuhay. Ituturo naman nila ito sa kanilang mga anak. So, yung ating mga katuruan na ating natanggap po ay hindi lang yan para sa atin, kundi may pananagutan din po tayo na ibahagi at ituro ito sa ating mga anak, no? So, wag nating i-blame yung ibang tao, yung ating mga manggagawa o yung mga may sapat na kaalaman dito patungkol sa mga utos ng Diyos, sapagkat tayo po, no, ay responsible sa mga salitang ating natututunan na kung paano natin ito ibabahagi, especially sa ating mga anak. Ayan. So, sabi nga po dyan sa verse 11, at kayo'y nagtipon sa paanan ng bundok, ito'y naglalagablab ng apoy sa langit. Katapos, nabalot ito ng ulap sa kadiliman. Mula sa gitna ng apoy, nagsalita sa inyo si Yahweh. Narinig ninyo ang kanyang tinig, ngunit hindi ninyo siya nakita. Pinahayag niya ang mga tuntunin ng kasunduang ginawa niya sa inyo, ang 10 utos na isinulat niya sa 2 tapyas na bato. Noon, iniutos niya sa akin na ituro sa inyo ang mga tuntunin na inyong susundin sa lupain sasakupin ninyo. Verse 15. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Sinai, wala kayong nakitang anyo, kaya mag-ingat kayong mabuti. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon sa anumang gumagapang o ng anumang isda. Huwag ninyong sasambahin ng araw, buwan, bituin, ang 5 bagay ng kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao.
Niligtas kayo ni Yahweh mula sa napakainit na pugon ng pagkaalipin sa Ehipto upang maging kanyang bayang hinirang. Nagalit sa akin si Yahweh dahil sa inyo at isinumpang hindi ako makakarating sa masaganang lupaing ibibigay niya sa inyo. Hindi ninyo ako makakasama sa kabila ng Jordan. Dito na ako mamamatay, ngunit kayo ay magpapatuloy upang sakupin ang lupaing iyon. Mag-ingat kayo, huwag ninyong kalilimutan ang kasunduan ninyo ni Yahweh. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin gaya ng ipinagbawal niya sa inyo. Sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay tulad ng naglalagablab na apoy at siya ay mapanibughuing Diyos. So dito makikita po natin na yung kadahilanan pala na bakit din hindi talaga nagpakita si Lord sa ibang anyo is para hindi tayo gumawa ng kahit anong anyo para sambahin. So, kailangan po talaga na maitanim sa ating kaisipan, walang specific anyo, walang specific na kahalintulad ang Diyos para gumawa tayo ng mga bagay na maging kumakatawan sa Diyos para sambahin. So, ito po makikita natin yung malinaw na pagpapaliwanag ng Diyos kung bakit nais niya na tayo ay sumamba sa Kanya na directly, na wala tayong ibang tinitingnan. Siyempre, di ba, ang pangit talaga na meron tayong tinitingnang halimbawa or itsura. Kasi paano pag nagkadumi yun, di ba? So, madidistract na tayo. Or paano pag merong nasira doon sa bagay na yun? So, madidistract na tayo. So, it's very alam niyo, it makes sense, kung bakit talaga ito yung kalooban ng Panginoon na mangyari, kasi nais niya na wala tayong titignan maliban yung focus ng puso't isip natin is sa Diyos na hindi nakikita pero nararamdaman. Sabi nga nung kanta, even if I don't see it, you are working. Even if I don't feel it, you are working. So, talagang kailangan lang talaga nating manampalataya na tayo ay sinasamahan ng Diyos, na tayo ay iniingatan ng Diyos, na tayo ay minamahal ng Panginoon. So, by believing and alam mo yun, by having that faith, we can have that salvation from the Lord. Verse 25, kahit gaano katagal ang abutin ninyo roon, kahit kayo'y magkaanak at magkaapo, huwag kayong gagawa ng mga larawan upang sambahin sapagkat magagalit sa inyo si Yahweh na inyong Diyos. Masama ito sa kanyang paningin. Saksi ang langit at ang lupa na kapag nilabag ninyo ang utos na ito, hindi kayo magtatagal sa lupain iyon sa kabila ng Jordan, sapagkat malilipol kayo ng lubusan. Paghihiwa-hiwalayin kayo ni Yahweh sa iba't ibang bansa at kaunti lamang ang matitira sa inyo. At sa lugar na pagtatapunan sa inyo ay maglilingkod kayo sa mga Diyos-Diyos ang kahoy at bato na gawa ng mga tao. Sila'y hindi makakakita, makakarinig, nakakaamoy, ni nakakakain. Gayunman, matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya'y buong puso ninyong hahanapin. Kapag nangyari na ang lahat ng ito at kayo'y nasa matinding kahirapan, manunumbalik na kayo kay Yahweh at maglilingkod sa Kanya. Siya ay mahabagin. Hindi niya kayo pababayaang malipol sapagkat hindi niya kakalimutan ang Kanyang kasunduan sa inyong mga ninuno. Wow! Dito po makikita natin, although dito talaga may tendency ang tao, na magkamali, may tendency ang tao na magkasala. Pero grabe, meron na kaagad nakalaang remedy ang Panginoon for us to have a reconciliation with the Lord. Kaya ang sabi niya dito, kapag nangyari yung mga bagay na yon, ang sabi diyan ay matatagpuan natin si Yahweh kung siya'y buong puso nating hahanapin. Ang kailangan lang talaga natin is hanapin ang Panginoon. And sabi dyan, matatagpuan natin siya. So, ang ganda sa verse 31, sinabi niya siya ay mahabagin. Hindi niya kayo pababayaang malipol sapagkat hindi niya kakalimutan ang kanyang kasunduan sa inyong mga ninuno. Yes, ang tao nakakalimot sa kanyang pangako, but the Lord, Himself, ay totoo sa kanyang pangako at hindi niya po ito kalilimutan. Yan. So, grabe,
Grabe talaga si Lord. Sobra yung kanyang pangako at sobra yung kanyang pagmamahal. 32. Ipagtanong ninyo kahit saan at kahit kanino kung may naganap ng tulad nito, may nasaksihan o nabalitaan na ba kayong gaya nito mula ng likain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, mayroon pa bang ibang sambayanan na nakarinig ng tinig ng isang Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sino bang Diyos ang nagtangkang maglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng tagisan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa sa Ehipto ni Yahweh na iyong Diyos? Ang mga pangyayaring ito ay pinakita niya sa inyo upang maniwala kayo na si Yahweh ay Diyos na wala nang ibang liban sa Kanya. Wala nang iba liban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, pinili niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malaki at mas makapangyarihan kayo sa inyo upang makapanirahan kayo sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito tandaan ninyo na huwag kalilimutan na sa langit at sa lupa ay walang ibang Diyos liban kay Yahweh. Praise the Lord. 40. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntunin. Sinasabi ko sa inyo ngayon, sa ganoon, pagpapalain kayo at ng lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Wow, ang ganda lang, no? Sabi niya dito, may nakita na ba kayo, no, na Diyos na tulad ni Yahweh? Yan. So, ang ganda lang talaga ng pagpapaliwanag dito, no? Walang ibang Diyos liban kay Yahweh. And alam niyo, nakaka-amaze dito sa ating binasa, ang sabi niya dito na sino bang Diyos ang nagtangkang maglabas sa ibang buong lahi, di ba? Ang sabi niya dito, yung kanyang bayan ay kanyang iniligtas sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng kababalaghan, ng digmaan, no? So, dito makikita talaga natin na ang daming kaparaanan ng Diyos para iligtas tayo, no? Maging sa isang lugar na imposibleng makaalis or sa isang sitwasyon na parang wala ng we have no way of escape, no? Si Lord lagi meron siyang kaparaanan para sa atin. Verse 41, pagkatapos pumili si Moises ng 3 lungsod sa kabila ng Jordan upang maging kandungan ng sino mang makapatay ng di sinasadya. Kapag ito'y nakapasok sa alinman sa mga lungsod na iyon, ligtas na ito sa paghihigan din ng mga kamag-anak ng namatay. Ito ang mga lungsod ay binukod niya ang Bezer sa mataas na kapatagan ng ilang para sa lipi ni Ruben, ang Ramot sa Gilead para sa lipi ni Gad, at sa Golan sa Bashan para sa lipi ni Manasseh. So napakahalaga po talaga sa kanila ng place of refuge. Ano po yung cities of refuge para naman magkaroon ng pagkakataon yung mga tao na kumbaga naakusahan, no? Para maligtas yung kanilang mga buhay, yung kanilang mga sarili. So, ganun ka considerable ng Panginoon, no? At maging yon ay kanyang iniutos sa kanyang lingkod. 44. Ito ang kautosang ibinigay ni Moses sa mga Israelita, mga batas at tuntunin na ipinahayag niya nang siya'y lumabas sa Ehipto. Sila noon ay nasa silangan ng Jordan sa libis ng Bet-Peor. Sakop ni Haring Sihon ang mga Amoreo. Si Haring Sihon ay nagkapi nga ni na Moises nang sila'y umalis sa Ehipto. Sinakop nila ang lupain nito, pati ang lupain ni Haring Og. Ang dalawang haring ito ng mga Amoreo ay sumakop sa silangang bahagi ng Ilog Jordan. Ang lupain na sakop nila noon ay mula sa Aroer, sa tabi ng Ilog Arnon hanggang bundok ng Leon o Hermon. Sakop din ng buong Araba sa silangan ng Jordan hanggang sa baybayin ng dagat na patay sa paanan ng bundok na Pisga. So pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Tunay nga po na dito ay muli pinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan, ano po. At siya din po ang nagbibigay ng, she is the God of
second chance. Kumbaga makikita talaga natin dito pag nagkasala ka nang hindi sinasadya, there is always a chance if given by the Lord kung saan talaga binibigyan niya tayo ng city of refuge, no? Para hindi tayo mapahamak. So, again, that is for those who commit yung mga kasalanan na hindi sinasadya. So, dito po makikita din natin yung kahabagan at pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. So, salamat po. Muli, sana napagpada tayo sa ating mga nabasa ngayon. Hopefully, meron tayong matutunan. So, God bless everyone, mga kapatid, and to God be all the glory.